Biruin mo sa loob ng 10 taon na pakikisama ko rin sa kanila, pakikisama mo sa kanila. Itong mga nakaraan, ang pinakamasakit sa nangyari sa akin, kung sino yung taong gustong gusto sana natin bigyan ng malaking aginaldo ngayon, dahil akala natin tunay sa atin, tinataraydor pala tayo ng palihim. Oh, may family reunion na naman sila Elo ah. Next week na. Ay, teka. Sabihin ko nga kay Elo to. Ni? Oh, May nag-chat dito sa may ano nyo, GC nyo. ano daw? Syempre, tulad ng dati, yung taon-taon yung family reunion. Yung sa next week? Next week na daw yun. Anong plano mo? Ano, go ba tayo? Yeah. Usapan natin dito yan. Next week na yun. Mukhang may pagkain ka pang nakatoka ata. Hindi pa naman ako sumasagot sa PM nila. Kasi sabi ko nga, tentative dahil may mga aatinan din ako ibang nag-invite. Paano yan? Iba pa naman kamag-anak mo, gusto nandun ka. Kasi pag ikaw nagsalita, yung iba, nakikinig. Iba naman, hindi. Yun na nga po eh. Kaya nga parang biruin mo sa loob ng 10 taon na pakikisama ko rin sa kanila, pakikisama mo sa kanila. Itong mga nakaraan, ang pinakamasakit sa nangyari sa akin, kung sino yung taong gustong gusto sana natin bigyan ng malaking aginaldo ngayon, dahil akala natin tunay sa atin, tinataraydor pala tayo ng palihim. Siyempre, napapaisip din ako. Although, alam naman natin pag Pasko, sabi nga nila, panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagmamahalan, panahon ng papakumbaba, panahon lahat para magkaayos. Pero alam mo, boy, sa totoo lang, magmula na nag-40 anyos ako, ngayon ko naramdaman yung lagi ko naririnig dati na life begins sa 40, life begins sa 40. Ano ba ibig sabihin ng kako? Ibig sabihin pala, pag life begins sa 40, ito yung stage o taon ng realization ng isang tao. Ito rin yung taon na may isip mo lahat ng aral na dumating sa'yo. Ito rin yung taon na mamimili ka kung saan mo gusto. Sa negatibo pa rin ba o sa positibo? Kasi nga, tumatanda na tayo. So, ano yung sasagot ko dito? Hindi na muna or magdailan na lang ako? Siguro, magdahilan ka na lang. Sabihin mo na lang na busy ngayon si Map kasi kamo, maraming tao na umaasa na pumunta siya sa mga invitation na tinatanggihan niya noong mga nakaraang taon pa. Tsaka po yun nga, parang mas lamang sa akin ngayon yung yung other side ko ng pagkatao na baka minsan yung mga bagay o yung mga sitwasyon o yung mga kamag-anak, kaibigan na hindi na natin kayang makontrol, baka sa inyo na para umiwas tayo sa kanila. Pwede. Not to the point na tatablayin natin sila, hindi natin sila papansinin. Kumbaga, lagi ko naman sinasabi sa'yo, pati sa mga anak mo, nagdadasal para sa lahat ng tao. Para yung mga taong walang pananampalataya at nanglalamang pa sa kapwa, nahahagip na rin nung dasal natin para sa kanila. Para in time, siguro dahil hindi pa sila 40, hindi pa nila naiisip kung ano man yung naiisip ko. Although ikaw, wala ka pa rin 40, pero dahil mag-partner tayo, nagiging isa tayo. So para sa akin kasi, aatin tayo, tatawa na magiinuman, may mga nakasimangot na hindi naman talaga tunay na kadugo, may mga pilit. Minsan, may mga pamangkin na dahil may ibibigay ka, mabait. Pero pagtapos ng Pasko, wala naman eh. Hindi naman sila nagpaparamdam. Mismo yung anak mo eh. Pag tinanong mo kung sino yung close niyang pinsan, wala pa ata sa 3 yung sinasabi niya. Ang bagay. So,
siguro hindi naman magagalit sa atin si Lord kung iiwas muna tayo ngayon. Kasi isa pa sa napunan ko po nitong mga nakarang taon, yung mga kamag-anak natin na siyempre minsan iintindihin natin kahit may ginagawa silang anomalya sa buhay nila, medyo nakukonsinti natin, aminin mo yan. Pero yung nga, pagtapos ng pagkonsinti natin sa kanila at pagtapos ng suporta natin sa kanila, parang tayo yung biglang bumabagsak. Ayoko maniwala sa malas, pero parang masasabi ko talagang Mabigat. totoo ang malas at mabigat dahil nga nang lalamang sila sa kapwa, nakukonsinti pa natin. So yun na lang desisyon ko muna. Sabihin mo na lang, may ibang pupuntahan si Mop eh. Tsaka may mga ibang tao nag-invite din sa amin. Subukan muna namin sa iba. Kasi kahit anong salita natin sa mga yun, kung pagtalikuran, plastikan, siraan, pinag-uusapan pala tayo hindi maganda. Isang beses ka lang di makapagbigay at hindi pumabor sa sinasabi nila, tayo agad ang masama. Burado agad yung maraming nagawa natin tama. Pero yung mga kamag-anak natin na okay sa atin, actually bilang lang talagang mabibilang mo talaga. Sabi nga nila, walang kwenta ang dami kung hindi totoo. Kumpara sa isa, dalawa, tatlo, na kahit hindi mo sila kailangan or walang kailangan, nandyan at kinakausap tayo. Siguro sa inyo ni Lord para mas tingnan natin yan yung mga anak natin. Basta importante, lahat pa rin sila nasa dasal natin. Tsaka sa loob ng 10 years, wala talaga akong nakita pagbabago, lalo dun sa mga taong nakukonsinti natin. At ang masakit pa nga, ulitin ko, kung sino yung gusto natin yakapin, siya pa yung tumarender sa atin. Sila pa yung mga naging dahilan kung bakit lalo nagkagulo. Kaya para sa akin, baka itong Pasko na to para sa sariling pamilya na lang muna natin dito sa bahay. Pero isama pa rin natin sila sa dasal para yun nga, haplosin sila ng Diyos pati pag-iisip nila na may matutunan sila sa nangyari nitong lilipas na taon na to. Ha? Sige na, sige. Kaya mo na lang. Ano sabihin ko?